Nakaka-alarma kasi ang daming mga murang Rhode by Hailey Bieber products online at feeling ko fake tong mga to. Kaya naman ayan, as you can see, binili ko sila from TikTok Shop along with original Rhode by Hailey Bieber products from their official website nang makompare natin at makita natin kung fake ba talaga siya or baka original din, na-leak lang or nanakaw lang from their warehouse tapos binebenta sa TikTok Shop. Story maker ka, te? And guys, when I say mura, I mean mura talaga to the point na mapapamura ka. Like for example, this Rhode Pocket Blush in the shade Sleepy Girl, 199 pesos lang sa TikTok Shop. As compared sa kanilang official website na 1,400 pesos, wala pang shipping yon. Once again, the original is on my left or nasa kanan ninyo. Mas light yung shade ng pagka-tan or pagka-brown niya. Mapapansin rin na magkaiba sila ng font at font size na ginamit. Lalo na dito, kitang-kita talaga yung kanilang difference. Once again, ito yung original. Ito naman yung sa mas mura from TikTok Shop. Pero guys, grabe. Kahit magkaiba sila ng font, parehong-pareho yung mga nakasulat. Ultimo, ito meron silang indication na they are made in Korea. However, ito nga galing pa sa TikTok, meron pang separate sticker. Sinasabi naman, made in China. Gulumot Ito, it gets trickier. Halos pareho na naman sila ng packaging. This time, parang mas lighter naman yung pagkatan nitong galing sa TikTok as compared sa kanilang official product. Tingnan muna natin yung kanyang product inside. Okay, ganito karami. Pagdating naman sa product ni TikTok Shop, there you go, mas marami lang ng siguro mga 2% itong sa original. At pansin nyo rin ba, pero looking at the product, magkaiba talaga sila ng shade. Let's first use yung original, more on the dry side. So make sure na moisturize yung skin ninyo when you are using this. But even though nasa dry side siya, alam nyo, konting tap-tap ko lang na ganyan. Ang bilis na niya ma-blend at saka in fairness, pwede sila for people with oily skin like me. Because look at that, it's not super dewy. It's actually more on the matte side. Hindi siya mabigat, hindi siya malagkit, and wala siyang fragrance at all. Now, itry naman natin itong galing sa TikTok Shop. Alam nyo, halos magkapareho sila. Wala akong masabi. 'Di ba? Parang isang blush lang yung ginamit ko on both. However, ayun, napapansin ko na may fragrance itong sa TikTok Shop. Although don't get me wrong, hindi naman siya mabaho. Amoy pastry, amoy dessert. Sige nga, swatch nga natin siya at the back of my hand. Let's start off with the original or yung mas mahal. At ito naman yung galing sa TikTok Shop. What the hell? Sobrang pareho, te. Kung ako sa Hailey Bieber, kakasuhan ko yung gumawa nito. Pero kikis ko muna si Justin kasi asawa ko siya at kailangan ko ng lakas ng loob. Here babes, kumuha din ako nitong Rhode Peptide Lip Tint in the shade Espresso. So itong si original nasa 1,050 pesos, wala pang shipping. Si TikTok Shop naman 101 pesos. I think may shipping na yun. Halos pareho sila. Not only the shade of brown, also the font size at yung font na mismong ginamit even sa logo nung Rhode. Pagkakaiba lang is once again, meron na naman itong sticker, itong galing kay TikTok na nakasulat Made in China. Okay, component-wise, ito yung original. Mas lighter yung kanyang tube as compared from the TikTok Shop product. So, I first wanna swatch this at the back of my hand. Unahin natin itong original. There you go. Ganyan yung kanyang color. At ito naman yung galing sa TikTok Shop. Based sa swatch, parang mas may red tone itong pagka-brown ni original as compared sa itong galing ni TikTok na paputik na. So, para ma-appreciate natin, I will first apply the original all over my lips. At masasabi ko talaga na sobrang ganda niya as a lip treatment, as a lip gloss, and as a lip tint. At kahit na meron siyang moisturizing, lip healing benefits from the peptides and other ingredients, lightweight pa rin siya. Minsan nga lang napupunta sa ipin, teka lang. Another thing, wala talaga siyang lasa, wala siyang amoy. At susubukan naman natin itong galing sa TikTok Shop, naway hindi tayo malason. OMG! Ang napapansin kong isa pang malaking difference is kailangan ko talaga siyang i-blend ng husto kasi nagpapachipat siya or hindi nagpapantay yung kulay niya. Another thing is yung sa feeling parang mabigat siya. Hindi naman mainit. Lord, wag mong painitin. Kasi ibig sabihin nun meron akong allergic reaction.
Pero alam niyo, wala din siyang amoy. Now, I wanna do a side by side. Tignan natin kung may emphasize yung pagkakaiba nila sa itsura, sa feeling kapag nilagay ko sila on two sides of my lips. Ang hirap niya i-blend. I don't know if nag-register sa camera, pero even though magkamukha nga sila, I could say mas maganda yung itsura nito. Siguro because of the red tones at saka mas rich yung kanyang gloss. Pero kung sa larangan ng paggaya, hindi na masama. From the box to the mismong tube to the product itself, may pagkakahawig nga talaga sa original. Now, sa part ng video na to, gusto ko kayong i-real talk. Kasi yes, even though sinabi ko kanina na may pagkakahawig talaga, may mga nagsasabi na dupe daw ito ng original. No, these are not dupes. In fact, these are flat out fakes. Hindi lang sinubukan gayahin yung idea or yung concept ng product, pero ang ginawa, ultimo packaging, ultimo yung mga nakasulat, ginaya rin nila. At para saan ba kung bakit sila gumagawa ng fakes? Taas ang kamay. Charot. Hindi, para makaloko ng tao. Okay? Hindi lang si Hailey Bieber yung inaagawan niya ng pera, pati kayo. Isipin niyo yun, nakakabenta sila not for their own efforts, not for their own ideas, but by stealing from other people. And that is very sad. Kasi aside sa morality part, hindi natin sure kung ano ba talaga yung nandito sa mga produkto na to. Because yes, even though kinaganda ko siya, baka instead na makaakit, ako tayo magkasakit. Eto, kung kaya nilang magsinungaling dito sa part na made in Korea kasi meron pa silang separate sticker na nakalagay naman made in China, what more sa ingredients list? For sure, meron silang mga binawas dyan or baka may dinagdag pa na masyadong matapang yung chemical and for sure, hindi naman approved sa FDA here in the Philippines. So there you go, you guys. Thank you so much for watching. Follow me also on my other social media sites. Ako po si Raf_Juanes sa Instagram at About Raf naman here on YouTube and TikTok. It's a wrap and I will see you guys again soon. Mwah.